So, hindi po sa atin to nagmula, binabasa lang po natin. Si Billy Boy, sabi niya, nakakahiyang maging Katoliko. Si Bong Dordas, buo na desisyon ko, mag-INC na lang ako. So, saya ng ating bansa, napatunayan mismo sa panulukan na ito na ang panalangin ay makapangyarihan, na ang panalangin ay kayang panagutin ang mga nang-abuso sa kapangyarihan. Without transparency, there can be no trust. Yung kanyang blatant disregard for accountability demands swift and 3 days ago, mayroon po akong na-download na video sa Facebook. I think sa YouTube to galing. Nasa mga 7,108 yung comments. Siguro ngayon, hindi ko alam kung ilang libo na po ito. So, ito po yung ano natin, gawa ng reaction video. Kaya kung bago ka pala sa channel na to, like and share and subscribe dahil sa ating YouTube channel. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Buhay ka pa ba? Kung buhay ka pa, like and share and subscribe. Pasensya na po kasi tayo ay paos. Ganun talaga ang buhay bilang tao ay magdaranas sa mga ganyan. But now, let's move on. Right, this time mga kabuhay, pasadahan po natin ng konti at hindi po tayo manunuligsa ng simbahan kasi 75% galing sa galing sa Catholic Church yung member ng Iglesia ni Cristo. At ito din ang ilan sa mga dahilan kaya ako po ay nagdesisyon na mag-Iglesia ni Cristo. So, babasahin natin yung mga comments kaya ito ay ano na rin to. Sana matawagan ng pansin itong mga namumuno din sa simbahan. Kasi hindi nagkakaisa din yung mga pare. Mayroon din yung mga pare na kampi sa peaceful rally. At mayroon din mga pare na against. May mga madre na against. So, we must draw a line between the Catholic Church and the Iglesia ni Cristo kasi hindi po talaga ito mangyayari sa loob ng Iglesia ni Cristo. 0% na magkabahabahagi kasi bawal sa amin yun. Kasi isa lang talaga yung ulo si Kristo, tapos yung pinagkatiwalaan niya dito, yung pamamahala na nakasulat din sa Biblia, na ang pamamahala ay titindig din sa inyo. Kung wala na wala na Panginoong Hesus, wala na yung mga apostoles, mayroon siyang sugo, kung wala na rin yun, is yung mga namamahala, yung tagapamahalang pangkalahatan. So, if we talking about freedom of religion, ito is literal talaga na sa loob ng simbahan. Bagamat sa Iglesia ni Cristo ay mayroon ding mga politiko na they tried to attend the worship service, especially during the election campaign kasi magpapabango yan sila sa Iglesia ni Cristo. Kunyari aatin sila sa mga pamamahayag ng Iglesia ni Cristo. Hindi namin alam kung ano talaga yung intention nila, kung pure ba. Importante kasi welcome, wala namang pinipili sa loob ng Iglesia ni Cristo. As long as makinig ka, willing ka. Pero never na mangyayari na aakyat sa pulpito upang magsasalita. Never kasi bawal yun, no? Walang politiko na pwedeng magsasalita during sa ganyan, no, gathering or sa worship service. But this time, as you can see, ang daming mga politicians na nagsasalita doon mismo sa harapan, sa pulpito ng pare, kung saan, siyempre may mga allegation at alam na rin natin na may mga party list na connected doon sa mga kaliwa, na alam natin yung mga kakaliwa ay hindi sila naniniwala ng Diyos. So, ibig sabihin, narito nga sila sa loob ng church na to, sa simbahan, hindi dahil sa naniniwala sila sa Diyos. So, ibig sabihin, parang ginamit lang nila. No? So, ayan sila, no, napapahayag. So, pakinggan pa natin. decisive action. Ang ating sigaw, impeach! Impeach! Sara Duterte. Hayaan nating ipaliwanag ng mga taong dapat managot kung saan nila dinala ang pera ng bayan. Dahil ito ay ang ating obligasyong moral. Ang impeachment ay isang obligasyong moral, kaya marami sa hanay ng simbahan ang kasama nyo ngayon. This time mga kabuhay, babasahin natin yung mga comments isa-isa. So, hindi pa sa atin to nagmula, binabasa lang po natin. Si Billy Boy, sabi niya, nakakahiyang maging Katoliko. Si Bong Dordas, buo na desisyon ko, mag-INC na lang ako. So, this is very alarming sa ating mga priest dyan. O baka magsilipa to sila. Tama, next. Ayan o, si Mendez, tumatayo ako
tumatayo ako bilang Katoliko. Hanggang ngayon, matanda na ako, pero sa ginawa sa pari at madre sumali sa gulo. Kinahiya ko, saludo ako sa religion, INC, Kapayapaan, Hinahangad. Ayan, kay Lizelle, gusto nyo bang mag-iglesia na lang kami? O, diba? Kasi sa atin, sa Peace Rally kasi na Iglesia ni Cristo, sinusuportaan natin yung sinabi ni Marcos na huwag niyong i-impeach si VP. Diba? Kasi natatali lang yung Senado, yung Kongreso, maubos yung time dyan. Ilang taon na lang. Anong maggawa na batas? Wala. Diba? Na mga importante na batas na dapat gawin, paano mapababa yung presyo ng mga pagkain na mabilihin lahat. So hindi mangyari kasi nga nakafocus sila doon sa impeachment. Kung mangyari naman ang impeachment, ipagpalagay natin mayroon pang milyon na tagasunod ang presidente, tapos ang VP milyon-milyon din, talaga magkakagulo. Baka maghiwalay na itong Mindanao dyan sa Luzon para hindi mangyari yan. Kaya ito, may tumayo, no? May nanguna ang Iglesia ni Cristo. Sila, talagang gusto nila ng kaguluhan. Alam natin, di ba, naghawak naman sila ng Biblia. Sana alam din nila na ang kaguluhan ay sa dyablo. Di ba? At ang kapayapaan sa Diyos, galing sa itaas yung karunungan. Hindi yung karunungan na nagmula sa lupa, sa laman. Patuloy. Ayan o, si Joxer Jers. Ayaw ko na maging Katoliko, nakakahiya. Parang gusto ko nang mag-INC, papakselb. But very sad para sa aming Katoliko. Bakit ganito? So, most of them, parang, side sila sa, sides, parang ano sila, most of the comments, negatibo dito sa ginagawa nila. Right? So, nakakawalang gana. Mahuy mo Katoliko, mag-INC na lang siguro kami. Diba? Son, Sara the future president. Nilispin Flor, dating Katoliko na ikinahiya ako ngayon. Proud Iglesia ni Cristo na ako ngayon. Pitch father, may mga ganun pa. Patawad Lord, saan ba pwede makapalit ng reliyon? Makalipat ng reliyon, nakakahiya pong maging Katoliko. Diba? Ayaw ko Catholic, lipat ako sa INC. Lalong lumalakas si VP. So, ayan. Ito yung tunay na namumulitika. Diba? Sila ang sabi dyan. Pwede. Bakit hindi? May bata ba na bawal ang bubo? Ayaw ko na maging Katoliko. So, ang daming mga, kung hindi na natin babasahin kasi 7,000 yun. Hindi pa tayo nakabasa ng na gusto nila yung mga ginagawa doon ng mga pari na madre. Ina-allowed nila yung mga politician na mag-talk in front of them sa pulpito. Okay, kasi may separation talaga yan, between church and itong government. So, may pulpito sarili yung government. Doon sila mag-talk. Ito, di ba? Yun, tapos sa loob pa ng simbahan. Di ba, kung tinuturing natin na banal, napakabanal na dako, sapagkat doon ang Diyos, nasa Biblia yon, ang Diyos, lalo na during the worship service, is andoon yung pakinig niya, yung puso niya. Bagamat siya ay nandoon sa maluwalhating, sa langit ng mga langit, nakatira, narito din siya, nakikinig, lalo na sa mga pagsamba. Tapos gawin mong pulpito ng mga politics. Kaya yun ang mga response ng mga Catholic members mismo. Again, kung totoong mga connected talaga to sila sa mga rebelde, itong mga party list na to, kasi sila daw yung mga rebelde sa city. Isa sa kanilang mga doctrines is hindi sila naniwala sa Diyos, sila ay mga atheist. So ano nangyari? Bakit sila gumagamit ng simbahan? Tapos si Raul gumagamit pa ng mga konteksto sa mga Bible verses. Diba, hindi ka naniniwala ng Diyos, tapos gagamitin mo yun, is parang niluloko mo lang yung sarili mo at ang mga tao. Ganun ang kinalalabasan. Kaya hindi talaga magtatagal yung karir nyo sa politics pag ganun. Kung plastic lang talaga yung mga ginagawa niyo. Ewan ko lang ha, mga kabuhay, mas naniniwala ako sa online survey. Kasi live yun eh. Diba? Na get in touch yung mga tao nationwide. Samantalang yung mga survey company, hindi natin alam kung paano nila ginawa. Wala na tayo doon. Diba? Ilang tao lang ang tinanong nila, baka 1,000 lang. Tapos, ayan,
nagawa na kagad sila ng result. So, samantala, itong sa online, di ba, mayroon ka mapanood ngayon na saan ka pabor? Sa peace rally? Oo, hindi, mga ganon. Tapos, i-click mo yung oo, uy, 98%, 2% lang yung ayaw. So, ganon, di ba, sa online voting, yun ang pinaka-realistic para sa akin. Panipaniwala. Kaya sa susunod na video ay mayroon akong kwento sa iyo. Kaya yun ang abangan mo. Bansa ay payapa kapag hindi bahagi ang bansa.